Nagising si Nina nang makitang sirado na ang mall pero nandito pa sila, naglakalakad siya at nakita niya ang ibang tao. Para silang kinulong. Walang matandaan ang iba sa nangyari at nag-uusap kung paano sila makakalabas. Sinubukan nilang gumamit ng cellphone pero out service ang nakalagay. Alas 10:30 ng gabi. Sarado na dapat ang mall pero may natira lang sa loob na para bang iniwan itong nakabukas at nakapagtaka na nasirado ang mall nang di nila namamalayan. 2 janitor, 1 electrician, 2 call center agents, at 3 kabataang nagtago para sa overnight there. Lahat sila ay nagtaka dahil isang usok ang naamoy nila bago sila nagising ngayon. Tahimik ang paligid hanggang sa may sigawan mula sa ikalawang palapag. "Tulong! May halimaaw!" Matinis na sigaw ng babae sa taas at ang tunog na naririnig ay ang lutong ng buto at pinupunit na laman. Alas 11 ng gabi, nakita nila ang nilalang. Itim ang buong katawan, baluktot ang katawan at walang mga mata. Gumagapang ito sa kisame, dumadaos-dos sa pader ng mabagal pero sigurado sa kanyang kilos. Hindi ito nakakakita pero nakakarinig. Si Marco napahiyaw sa takot, tumakbo siya mabilis pero hindi siya pinalad. Nahuli siya ng halimaw at kinain, 11 at 20 minuto ng gabi. Patakbo silang bumaba sa escalator para susubukan nila kung makakalabas ba sila sa first floor. Pero tumigil ang escalator. Si Jake naiwan sa gitna, nanginginig, hindi gumagalaw. Dumaan ang nilalang sa likod niya. Hindi siya ginagalaw. Hindi siya nakakakita. Nakakarinig lang siya. Alas 11:45 ng gabi, naghiwa-hiwalay sila. Sa basement, si Lito napahigbi sa takot. Isang higbi lang niya ay sapat na para marinig ng halimaw. Bogs! Dugo sa kisame na lang ang nakita sa lugar kung saan nakatago si Lito. Alas 12:05 ng umaga, ang 3 natira ay sina Madon, Nina, Angelo, Mia. Nagtago sa ilalim ng escalator, hindi gumalaw. Nagdadasal na saan makalabas sila sa bangungot na nangyari. Nakakabinging katahimikan. Dumaan ang nilalang. Tumigil ng ilang sandali at kumilos ang anino sa kisame. Pero lumayo na ito. Alas 6 ng umaga, rescue team. 3 katawan ang nakita buhay. Pero 2 linggo makalipas sa mental hospital, di sila nagsasalita. Laging takot. Di makatingin sa mata ng tao. Nabaliw na ang mga nakasurvive sa aksidente. Ang CCTV footage ng buong insidente, nawawala. Ang mga bangkay ng iba, hindi na nahanap. Sa opisina ng isang mataas na politiko, habang binabasa niya ang ulat, tinabig niya ang folder. Tumalikod sa bintana at ngumiti. Buti na lang, nabaliw yung 3. Wala nang maniniwala sa kanila. Tahimik ang mall, tahimik ang patayan, tahimik ang gobyerno. Pero sa bawat sulok ng bansa, may halimaw silang itinatago.